Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang lugar na perfect para sa chill na gabi. Ito ang tinatawag na Tagpuan Lakeview Coffee. Matatagpuan ito sa Hillsdale Summit Subdivision sa Botong Francisco Avenue, Angono, Rizal. At bukas sila mula 3 PM hanggang 3:30 AM, kaya swak na swak sa mga late night hangout at after ride tambay. Napakadaling hanapin, i-type nyo lang sa Waze o Google Maps ang Tagpuan Lakeview Coffee at diretso na kayo sa tuktok. Sulit ang biyahe dahil nasa mataas itong lugar, kaya may panoramic view ng Laguna Lake at Metro Manila skyline. Pinakamagandang oras bumisita dito ay habang lumulubog ang araw o sa gabi para sa city lights. Presko ang kapaligiran at open air setup, swak sa barkadahan o date night habang ini-enjoy ang simoy ng hangin. Kaya kung trip nyo ang only chill, food trip at view na pang Instagram, Tagpuan Lakeview ang sagot. Tara, samahan nyo ako. Okay, so nandito na tayo ngayon sa Santa Cruz, Manila. Kasama natin si Joseph Activate. What's up mga classmates? Approximately, ilang kilometers from here? 36 kilometers, 1 hour and 21 minutes. Yung biyahe? So pipiliin natin mag-expressway na lang? Oo, para makaiwas ng konting traffic. Oh, lalo na maulan ngayon. Kung 30 plus kilometers lang yun, malapit-lapit lang no? Doon na nga pala tayo magdi-dinner. Ikaw, ano yung pinaka gusto mong kainin doon? Siguro akin basta meron silang chicken or kahit anong protein. Tapos tikman natin yung kape. Pero ang budget natin is 1,000. Parang tropa meals dapat yung bibilin natin no? So kaya naman kami dito nag-umpisa mag-vlog sa Manila. Kasi ako ay tiga Pampanga pa. Si Joseph naman ay tiga Makati. Kaya dito na kami nagkita sa may Santa Cruz, Manila. Kasi galing ako sa tindahan. Bumili kami ng aming kapote. Oo. Itong kapote namin 200 pesos lang. Okay naman siya. Ang gusto ko yun nga, pwede mong suot kahit nakasapatos ka. Tsaka maganda dito, pag tinupi mo, ang payat lang niya. Mamaya kaya try mo, di ba meron kang lalagyan ng kapote pero sobrang liit lang. O, subukan kong isaksak pati yung pantalon. Pero mas maganda sana kung black ito, no? Oo, or gusto ko sana yung silver na ubusan lang yan. O, para mas visible ka, no? Oo, at saka kakulay ng motor ko. Sa'yo kasi blue yung sa'yo, blue rin motor mo. Ay, oo, sakto, oh. Tsaka bago nga pala yung gloves ko, Sphinx gloves, kulay blue. Alright, Ay, meron blue siyang rin bulsa. ah. Oo, blue. Blue kapote, blue Sphinx, Oo. tapos blue. Ang gusto ko dito, meron siyang basahan. Ay, I mean, meron siyang bulsa. Ito kasi nilagay ko lang. Pamunas ko sa lens to pagka umuulan. Oo, napanood ko yan doon sa Mindanao vlog. Oo. Scrambler, oh. Hey! Uy, tatlo tayo. Ang ganda ng community ng mga classic bikes, di ba? Ay, susundan natin tong linya sa... Yun oh, Skyway S3 oh. Yan! Nakalimutan ko kung may load ako. Dito na lang ako pipila para sure. Sabihin mo na lang kay teacher, medyo malalita ka. Okay naman yung panahon maulan, pero tulad niya, luminto na. Yung ulan, tama lang, hindi malakas. Pero basa pa rin tayo kasi dito yung mga wisik ng mga bus pati mga kotse. Oo nga pala no, dahil basa yung kalsada. Wala kang dalang kapote, di ba? Oo. Una ayaw ko bumili kasi gusto ko panindigan yung forma. Naka-boots ka naman kaya okay lang. Eto, dito tayo exit sa Bikutan, Doña Soledad Avenue. Mas pinili namin dumaan dito sa expressway para medyo makaiwas sa traffic sa ibaba. Dahil ang daming pasikot-sikot, tinignan namin yung mapa kanina. Ayon sa mapa, pagbaba namin dito, medyo tuwid lang yung daanan. Walang masyadong likuan. May nakikita lang kaming parang traffic sa may tulay na madadaanan. I'm not sure kung madadaanan din namin pag dumaan kami dito sa Skyway. First time ko dumaan dito sa toll gate na to. May bubong pala to. Thank you po. May 1,300 pa. Wait lang, Seb Wait lang, tabi ka dyan sa kaliwa. Ay, sige. Mag-u-turn tayo dyan pagbaba natin dyan Oo, mukhang sa ilalim pala tayo. Okay, sige, tara. Siguro para sa mga mag-u-turn to, para yung mga nasa right, hindi sila sasakop sa mga mag-u-turn Siguro ito yung opisina ng Skyway kasi may I Love Skyway nakalagay doon Pag pa nahuli ka ng overspeeding sa Skyway, diyan ka pupunta para makuha yung lisensya mo. Ay,
Feeling ko dito. Kasi May opisina mga- eh. Oo, tama ka. May mga sasakyan ng Skyway, oh. Itong Innova. Ang mahirap dyan, pag napadaan ka lang, galing ka ng ibang lugar na malayo, tapos dito ka nahuli, dyan mo kukunin yung lisensya. Galing, ang lapad ng kalsada oh. Oo. Labas rin yung dadaanan natin, ano? Parang dagat yung kanan. Oo nga. Ito pala yung Camp Bagong Diwa, ano. Diyan yata nag-a-apply kapag gusto mo maging PNP SAP. Ang laki din, oh. Oo. Etong sa harapan natin, dagat ba yan? Oo. Ay, Lake? dagat ba or baka lake lang? Lake yata yan, yata yung Laguna Lake eh. Ay, okay. Doon nga sa Lake Lanao, akala ko dagat eh, kasi ang lawak eh. Ito yung natatanaw nating lake kapag nasa Skyway tayo, no? Grabe, punong-puno ng ano yan, mga palaisdaan. Ang daming stick na nakatusok. Tignan mo, meron pang signage patungong Taytay, oh. So pwede natin puntahan yung BMAX dito kasi pataytay pala to. Oo nga, no? Dapat nga yung KTM lane dinala mo para diretso tapucho na. Oo nga. Kaya pagka pang city, itong Nexus R ang gagamitin ko. Mas madaling i-drive to kaysa sa Z1000 eh. Kapag sa KTM naman, focus lang doon, pang long rides tsaka camping, ganun. At yung sinasabi mo sa bandang kanan natin, merong lake ay no. Buti na lang pala, hindi ko muna nilinis tong XSR. Sakto, yun din nga yung sabi ko kanina sa umpisa ng vlog ko na plano ko magpa-car wash. Ito pala yung sinasabi kong tulay. Ito yata yung Marikina River. Hindi naman pala traffic. Oh, pwedeng mamalengke dito. Ah, hindi. Kainan pala to. Daming pyesa oh. Ang daming tindahan oh. Dito nga pala sa pupuntahan natin, alas 3 pa lang pala siya nagbubukas, no? So focus talaga nila is gabi. Kaya pala kompleto yung ilaw niya kasi pang gabi talaga siya. Pero nagsasara siya 2 AM pa. Pwede rin pala yun kung natripan nyo bigla na mag-night ride. Oo, no? Mas masarap kasi tumambay pag gabi, lalo na after work. So malapit na kaming mag-1 oras na bumabiyahe. So dito talaga bumigat bigla yung daloy ng trapiko. At ito na yung intersection. Pagka kumaliwa ka, yan yung papunta ng BMAX Racing, ano? Papunta siya ng Pasig. Dito sa kanan, Angono. Tayo diretso ng Taytay. Doon kami galing. Tapos tungod kami dyan sa tulay ng Manggahan Floodway. Then kumanan kami dito, dire-diretso dyan. Tapos from here is 5.6 kilometers na lang. Ang lapit oh. Medyo matraffic lang pagdating namin dito sa Manila E-Road. East Service Road ba ang ibig sabihin nun? Sige, let's go. Lapit na sa katotohanan. Tapos kakaliwa dito, susundan lang yung main road. Pagdating ng Velasquez Street, kakaliwa naman. So dito mas matraffic na naman kasi sumikip yung kalsada oh. Ayun oh, parang pambarangay yung kalsada nila oh. So sa diretsong ito, yung dulo niyan, yun na yung Manila Road. Ay di pala, Manila E-Road nga pala ito. Pagka diniretso mo, yung dulo niya, yun na yun. Parang shortcut lang ito eh, no? Ganyan na yung mga tricycle, ngayon may mga frames na sa mga bubong ng driver. Ito na yung dulo niyan. Tapos kakanan tayo patungong Angono. Yung sa kaliwa ko is going to SM Taytay and Antipolo. Dito sulit matatraffic ka, pero madali naman kasi nakamotor. Sakto kasi labasan ng mga estudyante ngayon eh, kaya medyo maraming tao sa kalsada. And ang ideal na pagpunta dito sa coffee shop na to is mga 4, 5, tapos aabutan kayo ng gabi doon. Kakaliwa na tayo, papasok dito sa Botong Francisco Avenue. Oh, lapit lang pala niya oh. Dami lang talagang traffic na nadaanan. Oo, kaya medyo natagalan tayo. Pang-uwian din kasi ng mga estudyante. Oo, nasakto kasi hapon na eh. Gustuin man natin pumunta ng umaga kasi syempre ang kape breakfast naman talaga yan, di ba? Eh kaso panggabi lang sila, so parang mahirap magkape niyan kasi di ba patulog ka na paggabi, di ba? Ito na yung kanto. So may makikita kayong Dali restaurant. Ay, restaurant ano ba to? Convenience store? Convenience, parang 7-Eleven yung Dali, no? So itong papasok na to is parang subdivision, no? Nung una ko siyang nakita, akala ko sa may bandang Marilaki siya, yung pormahan niya parang ganun eh. Dito pala siya sa looban. Sa ngayon ginagawa yung kalsada oh. Lapat ng kalsada eh, no? Oo.
Pero itong dinadaanan natin ngayon, gawa na to, bago na, ito yung luma. Hindi masyado marami yung dumadaan dito, kaya tuloy-tuloy lang yung biyahe. Packet siya ng packet ha. Ayun na Josep. Ayun o. Ayan yun. Oo. Patong-patong siya eh, yung setup nila eh. And then kakaliwa tayo dito, meron siyang maliit na signage na Hillsdale. Ito yung mga logo ng mga restaurant sa loob. Then meron silang guardhouse. Okay, ang entrance niya is pakanan dito. Ang tarik ah. Oo nga eh. Hindi dito pwede biglang ihinto. Oo, matarik ah. Tapos kakaliwa dito sa Beatles Street. Nice. Ang taas. Ah, kita yung buong Metro Manila pala eh oh. Ayun, ganda nga no, view. Ayan, at least napuntahan natin ng maliwanag, 'di ba? Oh, pero medyo konti yung tao ngayon kasi umuulan eh. Tapos weekday rin siguro. Mga Oo. tapos na yan ko, gumala nung weekend. Kaya nga, ayun, kita mo, patong-patong siya na metal para mas maraming ma-accommodate na customers. May mga maliliit na tindahan din pala dito. So saan ang parking natin? Depende kung saan tayo kakain siguro, ano? Parang nalagpasan na natin yung tagpuan. Oh, yung signage, di ba? Oo. May signage doon. Kaso mukhang one way to eh. Ay, Kasi teka, nga, dito sa kaliwa, ito pala. Ito, dilaw na signage. hindi, meron pa silang signage na malaki. Ang daming tindahan, may hotel pa. Ay, hindi. Kala ko hotel. Mukhang hotel, oh. Oo nga no, pero cafe rin siya. Dean's Cafe ito, oh. Mukhang maganda dyan kasi kita yung doon. Tignan mo view. yung pababa, Oo. Nakalagay, I love tagpuan. Ang Ay, ito tarik. pala yun. Ito yung sinasabi ko, oh. Paano ka magpa-park dyan, di ba? Ang tarik, oh. Kitang kita, so dyan tayo dumaan kanina. Ayun yung lake, oh. Di ba lake yan o dagat? Mukhang dagat kasi, yung lawak eh. Oo Pero nga eh. lake siguro yan. Tara, hanap tayong parking. Pero sigurado, magpa-park tayo kung saan tayo kakain. So yun, babalik tayo para sa parking naman. Dito medyo mahirap lang lumiko kasi pwede kang matumba dito pag mabigat yung bike mo. Kasi patagilid yung kalsada. Okay, hanap naman tayo saan mo gusto. Ito yung pay parking nila, oh. Street picture muna tayo dito sa tagpuan na ayun Asan? oh. Ayan simbolo, tagpuan Lakeview Coffee. Oo, sige, tara. Abante mong konti yung motor mo, Sep, tapos atras ko yung sa akin. Tiga saan ka, sir? Dito lang po, lang po. Tiga dito. Saan ka pupunta, sir? Nakita ko lang po kayo eh. Ganun ba? Sige po. Thank you. Thanks, Tia. Pwede po. Thank you, sir. Ingat po. Ingat. Sir, anong pangalan mo, sir? BJ po. Sir BJ, shoutout po. Shoutout sa Batang Shera, Team Binangonan. Yun, Batang Sierra, Team Binangonan. Alright. Thank you po. Magtitingin-tingin kami ngayon. So napaaga kami kasi 5:30 PM pa lang. At weekdays nung pumunta kami dito kaya wala masyadong tao. Alam mo, merong skinita dun, oh. Ikutan natin dito. Boss! Boss, kaway-kaway! Yun, ah. Pwede ba dyan? Pwede ba dyan? Pwede, dyan. Sige. Ikot lang kami. Sige. Open ba yan? Open? So marami ding sarado, oh. Kasi maulan ngayon. Ay, mukhang maganda dun, oh. May naghahanap kami ng makakainan. Ikutan nga natin yun dito. So guys, marami tayong mga followers din dito. Meron din nagpa-picture doon nung nakatambay kami doon eh. So nakilala nila ako. Ito maganda, aesthetic oh, yung loob, oh. Tabi-tabi sila, oh. Dito parang ugbo no, na may iba't ibang kainan rin. Oo, pero ano sila eh, pwesto. Hindi sila yung nakatent lang na parang ganun. Oo, hindi mga stall. Oo. Ito, okay to. Ito, lutong ulam. Hello! Anong patayin natin dyan? Uy, fresh oh. Fresh na fresh! Fresh yan, may Fresh puso niya. Nasaan namin? May bias overload tayo sir, sakto sa malamig na panahon. Pares overload. Magkano sa inyo? Eh, yung kape, may kape kayo dyan? Meron sir. May kape kayo dyan? May mga silog mist tayo dyan sir, may mga bulalo tayo. Oh, parang pwede mag-video okay din dun eh. Pwede na. Libre yan. Yan. Dito tayo? Sige. O, tara. Po, ay, wag na. Kain tayo, tara. Magkano to sir, walang mga bandong doon. Pasok tayo boss. Yun. Shoutout sa mga kabataan dyan. Anong may papayo mo sa mga kabataan? Oh, Nanay B. Maging maganda lang kayo. Yeah! Saan kayo galing sir? Pampanga po ako. Sa Makati. Opo. Layo, taga Pampanga pa, bigyan ng jacket yan. Ay, sige. Ma'am, paano pala umorder? Ano po? May menu? Ano po muna to? Ano po yung menu? Nasaan yung menu? Ito po. 70.
Magkano po ang aming meal? 777. 777. Ang budget po kasi namin is 1,000 pesos. Magkano po ang sukle? 223. Meron pa tayong pangkape mamaya, Sep. So, ang order namin is a la carte na sizzling buffalo wings. Sa akin, isang chick silog, isang coke, at isang royal, alright. Saka isang bang silog piso. May bang silog pa. Okay. Thank you, ma'am. Makita po kami. So, marami-rami na rin pala tayong in-order, Sep. Okay na rin kasi may pangkape pa tayo mamayang gabi, di ba? Kaya makikita natin yung taas. Ayan, nakita tayo. Ayun, may ibang customer. Oh. Yan. Guys, oh. Grabe, kitang-kita yung background, no? So, Maynila na yan, Sep, di ba? Merong hindi nagtitipid ng ilaw kasi maaga pa. Naka-on na yung ilaw nila. Parang village naman itong nasa baba natin, eh, no? Ang ganda, oh. Aesthetic yung mga bahay nila, oh. Mga modern yung design. Nga lang, medyo maulap. Maulan banda sa Manila, oh. Yung condo mo, Sep, nakikita ko dun, oh. Right, sa 700 pesos, ito yung mga sinerve sa amin. And yung buffalo wings namin, nagulat kami. Grabe yung serving, oh. Tapos, chick silog, ang laki ng manok, oh. So, sa 700 pesos, sa tingin mo, sulit ba o medyo pricey? Siguro, isa sa binabayaran dito, para sa akin yung lugar. Yung lugar, kasi yung lugar nga pala. Habang kumakain ka, may music, and then, kita mo yung view na yan, right? So, napaaga lang kami, kaya ganito yung setup ngayon. Pero mamayang gabi, makikita ninyo yung kagandahan ng lugar. Right, kanina guys, maliwanag pa yung likod ko. Ngayon, yan na yung tsura niya ngayon, no? Kitang-kita yung buong Metro Manila, di ba? Right, pagkatapos namin kumain, pagkakasyahin naman namin yung 223 pesos. Ano kaya mabibili nating drinks? Nakabahan ako dito, hindi ko alam kung may mabibili ba talaga tayo sa 200 na yun. Tignan natin. Ma'am, pwede po magtanong, ano po yan? Hotel po ba yan o coffee shop din? Oo, bukas silang eh. O tara, sige ma'am, 200 lang yung pera namin. Bahala na. Nakakaba kasi ito lang dala ko. Oh, maganda yung entrance. No food or drinks allowed. Paano tayo order? Bawal, oh. O tara, pasukin natin. Mukhang maganda yung coffee shop na to. Maganda yung entrada. Kita agad yung view. Wow. Oo nga, no? Maganda. Oo. O, diba? Tsaka puro salamin nga siya, oh. Sip, hindi mo kang pang 200 pesos yung coffee shop na to. Mahal dito. Pwede po magtanong, bakit po no food or drinks allowed? Eh, paano po kami order ng foods and drink? Bawal po pala. Yung mga galing labas lang. Galing labas. Mali. Okay. Nililinaw lang po namin. Pwede po pumasok. Kaya lang, ma'am, sir, ma'am, 200 lang po kasi yung dala namin pera. Kasya po kaya yan. Meron po ba kaming mabibili na worth 200 para sa aming dalawa? Yes, coffee. Nagko-coffee ba kayo? Opo. Oo, coffee. Halo na kayo doon. Bigyan na lang kayo ng dalawang kayo. Ala, dalawang straw daw. So doon sa 200 pesos, isang cup lang ng coffee yun, ma'am. Asan dyan, ma'am? Okay. Yung isang... Ice po, meron din Oo. po. O paano yan? 200, Sep. Isa lang yung mabibili sa 200 pesos Ano ko challenge. lang dapat itanong? Oh. Sir, ano yung bestseller nyo? yung Mga ganito po. Yeah, totoo. 180. So, dito sa budget natin na 223 pesos, isang coffee lang. Next tindahan tayo. Maraming salamat po, sir. Lipat tayo. Meron pang tatlo. So, tignan natin kung aabot ng 200 pesos. Yun naman tayo sa Tagpuan Lakeview Coffee. Uy, wow. Ayos ah. Ibang tindahan yata yun na po. Sir, may kape kayo dito, sir? Meron, sir. Pwede pong makita yung mga prices. Sir, asan yung pinakamurang kape natin dyan? Sa hat po tayo. Apo, sa hat po tayo. Uy, 140. Mas mura. So, ang kailangan natin, pag dalawa, 280. So, short tayo ng 60 pesos. Wala na pong mas mura dyan, sir. Yung budget kasi namin, sir, 223 pesos. Meron ba kaming makukuha ang dalawang kape sa pera namin? Negative tayo. So, punta muna kami sa ibang tindahan, sir. Maraming salamat. Sir, pwede kami bumili ng coffee, sir. Pwede makita yung prices ninyo. Sir, meron kayong pinakamurang coffee dyan, sir. Kasi ang budget namin is 223 pesos. Kaya po, kaya. Kaya? Oy! Grabe, kinakabahan ako. Sige, sir. Paano nila mapupull up yun? Todo na namin yan. Opo, okay lang po. Kaya po. Ayun, successful tayo. Amir. 110 lang pala. Sakto yung budget natin. 110 pesos eh. So, dalawa. 220 pesos. So, sakto. Mura yung kape dito, guys. Dito yan sa Clip Cafe. Right. May libre pang tissue. May libreng straw. Hindi po siya ito, mixer. Mixer pala. Stirrer pala. Thank you, sir. Ang tapang.
Alam mo, kaya gusto kong mag-coffee kasi uwi pa tayo ng malayo eh. So, kailangan natin ng pampagising. Sir, maraming salamat po. Saan po yung trash can ninyo, sir? Ay, sige po. Thank you po. Bye-bye po. Angas, masaya naman pala dito. Lalo na may mga banda, oh. Tasak daw tayo. May bayad daw yung parking dito pero dahil konti lang yung tao, walang naniningil dun sa gate nila ng parking. Oo. So dito, inalaw tayo mag-park kasi sa kanila ito, itong harap na to. Dahil weekend weekdays, sarado. Kaya inalaw tayo. So wala nang ulan, tama yung forecast natin. Sir, maraming salamat! Salamat! Tuloy na kami. Kahit umulan, hindi nabasa yung jacket ko, iniwan ko dito. Pinatong natin eh. Yung kapote oh, di ba? Oh. Ngayon naman, uuwi na tayo. Magpipreheat na ako ng motor. Let's go! Grabe, ang lamig ng makina. Kanina, ang ingay ng kumakanta doon. Ngayon na. Mas mahingay yung motor natin. Baliikot tayo niyan, Sep. Pag ganun. So, advice ko lang, dahil galing tayo sa Putikan, dahan-dahan lang sa liko. No, Sep? Madulas pa eh, no? Makalain mo, no? Sa tagong lugar may ganito. Ang lapit lang sa Maynila, overlooking pa sa city, di ba? Malapit sa Maynila, pero pag nasa loob ka na kasi parang ibang lugar na hindi mo alam kung Benguet, Oo. Sagada, Tagaytay. O, nakita ko lang sa social media ito. Maganda naman. Para sa akin, good siya kung gusto mong makipag-date. Kaya ng mga estudyante kanina, nakipag-date sila eh. Grabe yung mga estudyante ngayon, no? May mga ganun ng budget. Oh, may mga mura naman eh. Let's go! Okay, let's go. Okay, maraming salamat. Nakapagkape pa. Ayun, salamat kina ma'am. Thank you po. Ay, Ayun, natagpuan. Alright. ay, ang ganda paggabi. Oo nga, no. May box pala yan. Ngayon ko lang napansin. Alam mo, maganda dito. Marami silang Christmas light kasi. Lalo na to, loaded, oh. Ang ganda sa... Hindi tinipid sa ilaw eh. Oo nga, yun. Alright, anong masasabi mo, Sep, dito sa ginawa natin sa place? Paano? Kumusta? Nag-enjoy ako kasi iba talaga pag napanood mo lang and pag nagka-confidence ka ng puntahan talaga. Eh, sa pagkain naman, kumusta? Yung pagkain, dapat mag-set siguro lahat ng expectation kung ano yung gusto nilang lasa. Pero ang may papangako ko lang sa experience namin, maganda yung view. Maganda yung view. Sa view, okay naman sa'yo. Oo, ang sarap. Isipin mo kakain ka ng ganun sa ganung view. Eh, sa presyo? Sa presyo, siguro ang binabayaran mo din dun yung view eh. Oo, dagdag siya dun sa ginastos mo eh. No? Consider mo na lang dapat, kaya medyo pricey. Kasi nga dun sa view. Kasi kung tutusin yung kinain nating chicken tapos yung sayo bangus, pare-pareho naman halos yung lasa, di ba? Pero yung habang kinakain mo siya, tapos may nakikita kang magandang view doon at magandang kainan, eh okay na rin, di ba? Sulit na rin. Eto pa oh, pababa tayo, taas natin, grabe. So kung nasa baba tayo, malamang makikita natin yung tagpuan na yun, ang liwanag dito. Ayun ang liwanag nyo. Oh. Kitang-kita pa yung mga aeroplano. Di ba oh? Alright, maraming salamat. At sana meron akong na-share sa inyo at nagkaroon kayo ng idea sa mga susunod na kapihan na gusto ninyo at saka kainan na maganda ang view pero malapit lang sa Maynila. Ayan, kita-kits ulit sa susunod na discovers natin ng mga magandang lugar at sa mga pupuntahan nating long ride gamit ang aking KTM 390 Adventure. Maraming salamat, Chef. Paalam mo na. Activate! Paalam!